Alam naman natin itong si Leandro Leveste, si Leandro Leveste ay anak ni Loren. Ang father nito ay yung dating governor, hmm, yung dating governor ng Batangas. Leandro din yata eh. Doon yata kinuha ang pangalan nito ni Leandro Junior. Kasi Leandro, ang alam ko, Leandro din ang pangalan ng ama nito. Dating Batangas Governor Leandro Leveste Senior. Kaya lang naging controversial yon si Leandro Leveste Senior dahil nasangkot yon sa pagpatay. Ano yon? Convicted yon. Convicted. Nagtalo sila nung kanyang aide. Yung kanyang aide na hindi ko na natandaan yung apelyido ng pangalan. Pero trusted aide niya yun. Kaya lang, dun sa opisina niya, nagtalo sila, o mukhang humantong sa pagbaril. O kaya na-convict si ano dun eh, si dating Batangas Governor Leandro Leveste Sr. Nakulong siya noon. Kaya lang, naparol yata siya kaya napalaya ng maaga. Anyway, hindi naman hindi naman 'yun ang issue natin ngayon. Ngayon si Loren, mukhang ginugroom itong anak niyang itong si Leandro Senior Junior na pumasok sa politika. Hmm? Kaya ito ang unang term ni Leandro Leveste Junior sa politika bilang congressman ng First District ng Batangas. Ang distrito na yan ng Batangas, yan yung hawak dati nung dating champion swimmer na si Eric Buhain. Si Eric Buhain ay ah, ano yon? Son-in-law, manugang ni Ermita. Si Ermita kasi politiko diyan sa Batangas. Ay ito yung si Buhain. Kaya lang ito na nga, pinalitan na itong mga Buhain at sa Ermita, pinalitan na ngayon ni Ligarda. Malaki ang nakuhang boto nito ni Leandro Leveste. Unang-una kasi yung mother niya si Loren. Pangalawa yung father niya, matagal na political dynasty diyan sa Batangas, mga Leveste. Kaya ito, ngayon balik tayo dito sa topic. Ano bang tingin ni Loren sa ginagawa ng anak niya? May nakita akong post ni Loren Ligarda. May nakita akong post niya ngayong New Year. Yung message niya ni Loren. Hmm? Ang message ni Loren Ligarda ngayong New Year ay sabi niya, ito yung sabi ni Loren, ang dasal ko ay isang mapayapang bagong taon para sa ating lahat. Mula sa aming pamilya kasama si Nanay Feli na 92 years old na, si Pikachu na alaga niya at matanda na rin, at si Leandro na puno ng sigla at mabuting hangarin. O yun. So, dito sa post na ito ni Loren Ligarda, New Year's message niya, New Year's post niya sa kanyang Facebook, ang nag-comment siya, side comment tungkol kay Leandro Leveste, puno ng sigla at mabuting hangarin. So, yan yung tingin ni Loren sa kanyang anak. So, sa tingin niya, mabuti ang ginagawa ng anak niya. Sa tingin niya, tama ang ginagawa ng anak niya. Kasi sa tingin niya, ang ginagawang ito ni Leandro ay dahil siya'y kabataan pa. So, puno ng sigla. Ang kanyang ginagawang yung mga Cabral files na yan para kay Loren ay mabuting hangarin. Yun yung Kaya siguro si Leandro Libeste at sige lang sa ginagawa niya kasi yung kanyang ina mukhang nasa likod niya sa ginagawa niya. Ah, Kaya yung dun sa mga nagtatanong, ano bang tingin ni Loren sa ginagawa ng anak niya? Yun ang tingin ni Loren. Ang tingin niya, natutuwa siya. Suportado niya ang ginagawa ng anak niya dahil puno siya ng sigla at mabuting hangarin. Sa totoo lang, mabuti naman yung hangarin sana. Totoo naman yun. Totoo rin yun na dahil kabataan, puno ng sigla. Totoo naman yung sinabi ni Loren. Totoo rin yun na magandang hangarin ang labanan ng korupsyon. Tama yun. Tama yun na bilang kabataan, sa kabataan ka, di puno ka ng sigla. Tama yun. Yung paglaban sa korupsyon, tama rin yun, mabuting hangarin. Kaya lang, ang problema kasi dito kay Libeste, kay Leandro, bakit kailangan niya pa ng maraming drama? Unang-una, may mga pang-iyak-iyak. Kailangan ba yun? Kailangan niya bang umiyak para lang sabihin yung mensahe niya?
Yun yung ano eh, yun yung medyo naasiwa tayo dito kay Leandro Libeste. May mga paiyak-iyak pa. Bakit kailangan niya pang umiyak? Pangalawa, bakit ngayon niya lang nilabas yung Cabral files na yan? Bakit noon hindi niya pinagpursigihan na kumbinsihin si Cabral? O kaya noon, linabas niya na yan habang buhay pa si Yussi Cabral para mapatunayan ni Yussi Cabral na totoo yan. Eh ngayon nilabas niya nung mamatay si Yussi Cabral, parang sinakayan niya pa, hindi parang tinakayan niya pa yung pagkamatay ni Yussi Cabral. O dahil usap-usapan yung pagkamatay ni Yussi Cabral, sabay nilabas niya yung Cabral file. Yan yung ano, yan yung medyo hindi rin maganda dito sa mga ano ni Lore, ni Leandro. Sana tinuturuan din ni Loren yung anak niya na mabuti yung hangarin mo, natutuwa ako sa ano mo, pero sana gawin mo sa maayos. Ah, Gawin mo sa maayos. Ito kasi yung mga pinagmamalaki ng mga DDS na mga kabataan eh. Si Barsaga at saka itong si Libeste. Hmm? Si Barsaga naman, weirdo naman yun. Oh, si Kung Miao. Ito naman daw, ang tawag dito kay Libeste, Kung Aw. Aw, aw. Yun daw, Miao. Awang ko dito sa mga ano. Pero yun na nga, ha? Maganda yung hangarin na labanan ng korupsyon. Pero wag nang gawing madrama. Pangalawa, kung ano man ang agenda niya, isang tabi niya yun. Ang isipin niya, ginagawa niya yung para sa bayan. Lumalabas kasi dito, parang agenda nito sumikat eh. Parang pinaplano na nito na palitan yung kanyang ina sa pagkasenador. Ha? Alam naman natin ang present na mga senador ngayon, galing, ano na, pinapalitan na yung kanilang mga naunang henerasyon ng mga magulang. Itong si Loren, wala pa. So parang ito yung ano. Kaya siguro natutuwa din si Loren na yung anak niya, itong si Leandro, ay nakikilala. So pag tumakbo itong senador, kapalit niya, tingin niya mananalo. Kaya ginagamit itong mga issue ng anti-corruption, ginagamit itong issue ng Cabral, para sumikat. Yan yung hindi naman maganda. Yan naman yung hindi maganda. Maganda yung hangarin na labanan ng korupsyon. Maganda na kabataan, masigla, ginagamit ang kasiglahan para sa paglaban sa mga mali sa bayan. Pero sana wag nang madrama. Saka sana ginagawa yan dahil walang agenda. Talagang para sa bayan. Yun naman yung ano. Kaya lang itong si Senadora Loren, hindi niya yata natuturuan ng tama itong anak niya eh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.